mukhang hindi siya really that qualified at sumasablay-sablay itong taon to. Thank you. Dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Okay. Bago ho natin ituloy yung video na yan na napanood ko kanina doon sa hearing sa impeachment trial kanina, yung sa day 4. Ngayon, Lunes, di ba? Kasi ito yung pang-apat na araw sa impeachment ni VP Sara. At patuloy ho itong nag-debate ho sila dito na itong witness ngayon, itong abogado ng si pangalan nito, ay sinulat ko, para ko makalimutan. Itong si Attorney Lotok na witness ho ito ngayon sa yung pagbabanta di umano ni VP Sara kay presidente, sa kanyang asawa, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. At dito itong si Binluan, ito yung abogado rin ng defense. Sa unang-una pa lang na napanood ko siya, sabi ko, wag mo kasing madaliin. Kasi panay siya na ni Chis Escudero. Na parang kung na-referee pa ba si Escudero, parang lagi siya natatawagan na ops, kailangan makinig ka. Kasi lagi din siyang ini-object doon sa isa, itong si Ligutan, na ito nagpapakitang gilas doon nung first day yata to. Second day. Nagpakitang gilas ito si Ligutan. At ito ngayon, gusto niyang ulitin yung nagpakitang gilas, pero hindi umubra ang, para sa akin, hindi ako abogado hindi umubra ang kanyang pagpakitang gilas ngayon dito sa i-prosecute itong kaso ni VP Sara. Ako, nanonood ko kanina, sabi ko may time ako nakapanood ng halos buong trial ng impeachment. Although late ako nakaumpisa, pero doon sa bandang huli, ito yung napanood ko, itong magandang porosyon talaga doon sa impeachment ni VP Sara, itong kino-cross-examine itong si Atty. Lotok nito ni Binluan, itong sa defense. Sabi ko, wag ka mo kasing madaliin. Kasi minamadali niya para siya nagde-dribble tapos nagpasa o kaya siya nagtitira. Sabi ko, wag mo madaliin. Nainis ako sa kanya kanina. Sabi ko, pag ganyan ka, ay sigurado, mawala ka sa diskarte. Pero bandang huli, sabi ko, ayun, talagang, kung sa Espanyol pa, clavado. Ibig sabihin nun, parang pinako talaga. Okay, bago ho natin umpisahan itong impeachment ni VP Sara, na ito yung pang-apat na araw na nga ngayon. So shout out muna sa ating mga subscriber ngayon na nandirito po nakatambay lagi sa ating YouTube channel. Sa inyong tiwala sa mga datihan ko po mga subscriber po, nandyan ho lagi. Ma'am, sir, marami pong salamat sa inyo, sa inyong tiwala at suporta sa aking lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali o anong oras man niyo mapanood itong video na to. Sa mga kaigsuunan ko diha sa Bohol, sa mga kapwa Bulanon nga nagka-daija na ug ija-ija na ug langyaw sa laing lugar. Sama na ho, kagaya ko, nandito sa bansang Spain, isang OFW na Bulanon. Marami po salamat sa inyo sa ating abot dito sa ating mga vlog sa buong mundo, sa Australia, sa Amerika, Canada o saan man yan, dito sa Europe, dito sa Germany, sa France o dito sa Spain mismo sa lugar ko, sa Italy. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat at ingat po tayo at marami po salamat sa inyong pagtambay sa ating YouTube channel. Okay, balik tayo dito sa ating topic ngayon, itong impeachment. Ito, nakita nyo naman ang ating mga nilalagay ho dyan na thumbnail at saka itong ating title ng magkapatid na Tulfo. Magkapatid na Tulfo, hindi nagustuhan itong itong witness ng sa prosecution na itong si Atty. Lotok, na itong NBI director pala to. Ay, hindi ito NBI director, mali. Ano bang position nito sa NBI? May position sa NBI. Kaya lang, noong di pa siya na cross-examination, kung napanood niyo ang trial kanina, kung hindi pa napanood, ito lang yung opinion ko lang dito, kung panoorin na lang ninyo itong video na to o kaya mismo doon kayo manood sa trial kanina. Basta ito lang yung ko dito, opinion dito kay Attorney Lotok
na kanina hindi nagustuhan ho dito ni parang lahat ha, pero ang naglabas talaga ng sentimiento dito itong dalawang Tulfo na magkapatid na sinabi nila dalawa na sablay-sablay ang sinabi. Imagine ninyo yan, nagpresenta kayo ng abogadong witness kuno, pero kapag tinatanong doon sa cross-examination, ang sabi niya hindi niya alam yung mga iba. Doon niya na tanungin niyan sa sir, Your Honor, sa boss namin kay Milvin Matibag o kaya doon niya na tanungin yan sir sa sa Department of Justice kasi hindi ako na kanya. Samantala siya pala ang pumirma doon sa mga affidavit na doon yung mga mali-mali. Doon yung mga alteration, kung nakita natin yung kanina, mali. Sabi ko, mali naman talaga yan eh. Mga alteration, yung mga sinapawan yung pizza, di ba? Ginawang 31 ba yun? Basta may mga ganun. So mali ho yun. Sabi ko, yung mga dokumento na ganyan ipipresenta ninyo sa sa husgado, lalo ganyan impeachment, lalo ganyan na gusto niyo yung patalsikin ang vice presidente. Sabi ko, hanapan talaga kayo ng butas at hindi lang yun butas. At sang-ayon dito si Senator Escudero. Yung daw karton-karton ba yun? Yung mga ebidensya. At ito yung dalawang Tulfo. Ito ipasok ko muna itong dalawang Tulfo na nag-react ito. Hindi nagustuhan ni Rapi at saka itong si Erwin Tulfo. Nakasimangot ang dalawa. Pasok be. With the permission of Senator Judge Tulfo, are you winding up or not yet, Counsel? Not yet? Far from it, Your Honor. Then Senator Judge Tulfo is recognized. What is the pleasure of Senator Judge Tulfo? Just manifestation. You may Mr. proceed, sir. Presiding Judge. And question as well. Mr. Witness, You have 2 minutes. okay. Mr. Witness, a lot of questions were asked to you regarding the filing with the office. Can you tell this court what exactly is your role and what did you do in relation to the filing of this investigation data form? Ano yung pinaka-role mo talaga dito? I Yung papel mo talaga rito? Yes, Your Honor. I instructed the executive officers as well as the agent on case to file our referral to the Department of Justice. So sila na ho ang nag-ayos niyan, sir, insofar as the investigation data form, insofar as other requirements. Ang instruction ko is comply with the requirement given by the Department of Justice and then you submit it and then kung ano yung kanilang guidance, you comply with it. Okay, Mr. Presiding Judge, in my humble opinion, I think the errors in the investigation data form should be answered by the receiving office, and I think he's not, hindi siya talaga yung dapat sumagot sa mga katanungan na ibinabato sa kanya ngayon. Mukhang hindi siya really that qualified at sumasablay-sablay itong taon to. Thank you. Noted. Senator Judge Erwin Tulfo, thereafter Senator Judge Alan Cayetano. Quick question, Mr. Presiding Officer, to the witness and You to have 2 the minutes, sir. prosecution or prosecutor here. Mr. Witness, kailan mo ba talaga final itong kaso laban kay VP? Yung una na affidavit po, Your Honor, nag-file kami January 30, if I'm not mistaken. Taon po, anong taon? 2025, sir. 2025. And then nag-require po ang Department of Justice ng compliance dahil sabi nga nila nung una na certification insufficient for conduct of preliminary investigation and must be referred for a case build-up. Now, ang ginawa po namin, kinumply po namin yung kanilang mga requirements. And then, come 11 February 2025, niresubmit po namin yung aming affidavit of investigation, Your Honor. Nasaan na po itong kaso? Naisampa na po ba ng DOJ o hindi pa? I think ongoing po ang preliminary investigation. 1 year, preliminary. 1 year, over 1 year. January to January is 1, February, March, April, May, June, July.
Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Di ko po masasagot, sir. Hindi ninyo Sorry po. masagot. Sa Could it DOJ. be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, Sir, ano ho problema? Bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi ho kayo nagtataka? Ang alam ko, sir, Your No, Honor hindi po, kayo nagtanong po sa kanila kung bakit? May kulang pa po ba, DOJ? Ano po ang kakulangan? pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipoprocess yung dokumento. Kaya nga hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that. Let me direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor, ito po mga ebidensya na nakita ho natin, hindi pa ninyo ni-review na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe, pero mas maaga yung ika nga pagtanggap. Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please, unfortunately, we were not party to the preparation of these No, but this was documents. submitted Yes, Your as Honor. evidence, right? Yes, Your Honor, Correct. please. Yes, Your Honor, please. That's why this Pero- witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please, they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation that is now pending before the DOJ, Your Honor, please. All right. And just a quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po pag nagsampaho kayo ng kaso, make sure, kaya nga I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Totoo po lang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sangayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yan, usually pag sa technicalities tayo nagkakaproblema. Don't forget that. Yes, Your Honor. Quick manifestation. Thank you, Your Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted, Senator Judge Erwin Tulfo. Pasok na pasok ang mga ano nila, no? Ang mga sinasabi nitong dalawang Tulfo, no? Hindi nagustuhan talaga ito. Sinabihan ba naman sablay-sablay nga daw ito eh. O next time naman, sabi ni Erwin Tulfo, next time naman, kaya nga technicality ang mangyayari nga, madidismiss yung mga kaso dahil doon sa pinagagawa din ninyo. Eh, yan ang ano niya. O ngayon, parang napahiya patuloy yung abogado na yon. Gumagawa ka ng mga ano yun. Ano yung mga ano? Kasi nga, copy-paste lang daw yun. Kaya yung mga mali doon sa kinuha nilang una, nakukuha din yung mali doon sa isang affidavit na tao. Ilang affidavit yun na ano? 3. Ang naalala ko, 3. So, kaya yung mama ng mama. Kaya yung abogado na yun itong si Ligutan, hindi nakapurma kanina. Panay siya, objection. Hindi siya maka-object kasi sabi ni Erwin Tulfo, ni Chis Escudero, ituloy natin yan para gusto natin malaman talaga na kung may nag-file ba ng kaso dito sa nag-file ba to si Marcos at saka si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez kay VP Sara doon sa kanyang pagbabanta. Wala. Noon pa yan, nung isang nung isang witness pa yung tinatanong kung nag-file ba, hanggang ngayon wala pala nagpa-file. Tapos ang mga mali-mali nga, ang mga affidavit, ito ngayon sila, kinukuhaan dito ng basihan itong mga affidavit. Affidavit ho yan notarize ho yan, nasa abogado. Bakit hindi nakita ho yun? Minamadali nga itong mga ngayon. Kasi gusto talaga nila, sabi nila matibay daw ang ebidensya. Ito ngayon, na-technical sila doon. Kaya kanina, itong dipinsa na siligutan, prosecutor na siligutan, abogado, mukhang nabunutan siya ng mga pakpak.
kasi hindi siya makalipad nung kagaya ng ginawa niya nung una na sobrang nasa ire ang pakiramdam niya kasi nag ano siya na trending daw yun. Nag-trending talaga siya no, kasi labas ang sipon buti kanina lumabas ang sipon niya kanina. Tapos sabi ko, pwede ba yan ganyan? Halimbawa kapag kumuha ka ng birth certificate tapos may mga ano bang tawag yung mga mali-mali type of ano ba yun, mga error na yon. Kung makikita yon ay kukuha ka ng affidavit din sa abogado o kaya ilakarin mo pa yan para mali yung mga I na nagiging E, kung anong mga apelyido halimbawa pangalan mo na mali. Kailangan mo ayusin yan. Kailangan ka sa abogado, ano yan, yan pa kaya kaso. Di magkaano naman talaga iba yung ma'am at saka mama. So, kanina ang depensa ang ganda ng score talaga. Tapos ang mga dito, doon pa rin daw sa prosecutor ang lamang na lamang. Paano lamang na lamang? Sa tingin ko dito, itong nangyari kanina, yung witness nga sinabihan ni Tulfo na sila nagkalitsi-litsi yung witness ng itong prosecutor. Nagustuhan sa dawang Tulfo. Tumayo itong si Erwin at saka yung si Rafi, yung magkapatid. Mayroon pang isang rimata pa ni Chis Escudero. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano yung unang na-copy-paste doon sa yung utterance, yun na ho yung... Kaya kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Meaning may point naman si attorney, may point naman yung counsel for respondent. So it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit. Yes, Your Honor. Dito pa lang, butas na itong witness na to. Itutuloy to bukas kasi di natapos kanina Kasi inabutan sila ng gabi na. Hanggang alas 8 na sila kasi parang mahaba ng oras nila. 6 na oras na daw sila sabi ni Mig Zubiri. Kaya ipagbukas nila yun pa rin ang isasalang. Sabi ko, sana bukas wala ako masyadong trabaho. Kaya gusto ko mapanood pa rin yung impeachment trial na yun. Ito, naka-uniforme na naman ako. Kasi may trabaho kami. Tuloy-tuloy ang trabaho namin dito. Mula pa nung mga Friday na gabi na kami nakakauwi. Mula nung Friday hanggang Miyerkules pa ang trabaho namin dito na panggabi. Halos ang aming oras. Kaya kanina, sabi ko may time ako makapanood ng impeachment trial. Kaya ayun, nakatunganga ako sa TV at maganda naman ang aking napala doon kasi sabi ko yari itong witness na to. Kasi mayroon din siya pagkaangas kasi sumagot Kung parang din siya nakikinig. Pakiulit, anong ibig sa anong question doon? Ngayon, mahirap po 'yan kasi mga abogado ho kayo pare-parehas yan. Alam ko naman pag mga abogado kunting, yun nga, literal nga lang kanina, oras nga lang kanina, petsa nga kanina. Talagang binulat-lat yun. At ito na ngayon, itong mga senator judge, ang daming nagdududa sa kanilang witness. Sablay-sablay nga Yan ang sabi ng dalawang Tulfo. Tapos ito pang si Chis Escudero may nasabi din doon sa niya na karton-karton, kahon-kahon na mga ebidensya. Yun pala. So bukas abangan natin to. Kaya kanina lamang na lamang pa rin itong depensa ni BP Sara. Kaya ito halata na talaga na itong impeachment ni BP Sara personal na atake na talaga to kasi yung mga affidavit nila kalata na talaga na mali na nga ipresenta pa din di nila ni-review yun. Ayun na nga nakasalang na mismo doon kitang-kita nga na nagkamali-mali pala yun. So ang ganda nito bukas. So maraming salamat sa inyong pagpunta dito ha. God bless po sa ating lahat. Ingat po.